Mayroong isang tahimik na manlalaro sa kwento ng ating kalusugan, isa na patuloy na gumaganap ng mahalagang papel. Hindi ito nagdudulot ng sakit, hindi nagpapakita ng malinaw na sintomas, ngunit sa likod ng mga eksena, tahimik nitong inihahanda ang entablado para sa ilan sa mga pinakaseryosong krisis sa kalusugan ng ating buhay, tulad ng atake sa puso at stroke. Ang pangalan ng karakter na ito ay triglycerides. Ngayon, bilang iyong personal na health coach, narito si Dr. Santos upang ibunyag ang misteryo ng tahimik na manlalarong ito. Ating tatalakayin kung ano ito, bakit ito nagiging mapanganib kapag hindi na kontrol, at kung anong mga tila hindi nakapipinsalang gawi sa ating buhay ang nag-aambag sa pagtaas nito. Ngunit higit sa lahat, ating tutuklasin ang isang makabagong tuklas sa nutrisyon na nakatukoy ng isang natural na kalaban sa tahimik na kaaway na ito. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang simpleng pagsasama ng isang partikular na sangkap ng pagkain sa ating pang-araw-araw na dieta ay epektibong mapapanatili itong kontrolado. Nais mo bang panatilihing malinis at malusog ang iyong mga ugat, lumayo sa mga panganib ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol at mataas na asukal sa dugo, at iwasan ang banta ng atake sa puso at stroke at mamuhay ng malusog hanggang sa 100? Kung gayon, mangyaring basahin ang bawat salita ng mga sumusunod. Una, magkaroon tayo ng siyentipikong pag-unawa sa matabang bisitang ito na nagtatago sa ating daluyan ng dugo, triglycerides. Sa simpleng mga termino, ang triglycerides ay isang uri ng taba na matatagpuan sa ating dugo. Kapag ang ating katawan ay nakakakuha ng mas maraming kalorya mula sa pagkain kaysa sa kailangan nito kaagad, ang ating matalinong atay ay nag-iimpake ng labis na enerhiya. Ginagawa itong triglycerides at iniimbak ang mga ito sa mga selula ng taba. Maari mong isipin ang prosesong ito bilang paghahanda ng isang silid-imbakan ng enerhiya para sa iyong katawan. Ang triglycerides ay tulad ng mga maayos na nakapaketeng lata ng enerhiya na nakaimbak sa silid na iyon. Sa susunod na kailangan nating gumawa ng pisikal na aktibidad o makaramdam ng gutom sa pagitan ng mga pagkain, binubuksan ng katawan ang mga latang ito at naglalabas ng enerhiya upang matustusan ang ating mga kalamnan at organo. Kaya sa esensya, ang triglycerides ay ating mga kaibigan. Ito ay isang mahusay na mekanismo ng pag-iimbak ng enerhiya na binuo ng katawan upang makayanan ng mga hindi inaasahang pangangailangan at isang kinakailangang sangkap para sa pagpapatuloy ng buhay. Gayunpaman, lahat ng bagay ay may hangganan. Ang isang silid-imbakan na may sapat na supply ay isang kayamanan. Ngunit ang isang silid-imbakan na siksik sa mga lata ng enerhiya na hindi mo man lang mabuksan ang pinto ay nagiging isang sakuna. Kapag mayroong masyadong maraming triglycerides sa dugo, tahimik na lumilitaw ang panganib. Isipin na ang ating malusog na mga daluyan ng dugo ay tulad ng isang malinaw at hindi baradong ilog. Ang labis na triglycerides ay tulad ng makapal na basurang pang-industriya na patuloy na itinatapon sa ilog na ito. Ang tubig ay nagiging malabo, bumabagal ang daloy, at iba't ibang mga debris at putik ay nagsisimulang maipon sa mga pampang. Sa paglipas ng panahon, ang labis na basurang ito ay nakikilahok sa pagbuo ng mga plakang atherosclerotic na ginagawang matigas at marupok ang ating mga pader ng daluyan ng dugo at pinapakitid ang lumen. Habang dumarami ang mga putik at debris na plakang ito, sa huli ay bumubuo sila ng isang dam na ganap na humaharang sa ilog. Sa ating katawan,
Ito ay nagpapakita bilang nakamamatay na sakit sa puso at stroke, lalo na kapag ang triglycerides ay napakataas sa isang sukdulang antas. So, maaari rin itong mag-trigger ng isang bomba sa ating tiyan, ang talamak na pancreatitis, isang napakaseryosong emergency na may mataas na rate ng pagkamatay. Kaya, ang sapat na triglycerides ay isang pangangailangan para sa kaligtasan. Ngunit ang mataas na triglycerides ay isang tuwirang pamatay sa kalusugan, sa pangkalahatan. Ang malusog na mga nasa hustong gulang ay dapat magkaroon ng mga antas ng triglyceride na mas mababa sa 150 mg/ml. Kung ito ay mas mataas kaysa sa halagang ito, ito ay itinuturing na mataas. Ang higit sa 200 mg/dl ay nagpapahiwatig ng hypertriglyceridemia. Kapag lumampas ito sa 500 mg/dl, nangangahulugan ito na ikaw ay nasa isang napakapanganib na lugar kung saan ang talamak na pancreatitis at iba pang mga seryosong problema ay maaaring sumiklab anumang oras. Ang mataas na triglycerides ay madalas na hindi isang nakahiwalay na problema. Karaniwan itong sinasamahan ng pagtaas ng masamang kolesterol at pagbaba ng mabuting kolesterol na humahantong sa isang kawalan ng balanse sa pangkalahatang mga lipid sa dugo. Maraming malalaking pag-aaral ang matagal nang nakumpirma na ang mga taong may mataas na triglycerides ay may multiplikadong panganib ng coronary heart disease at atake sa puso. Ang higit na nakababahala ay madalas itong sinamahan ng mataas na presyo ng dugo at mataas na asukal sa dugo na bumubuo ng madalas nating tawaging triad. Kapag nahulog tayo sa kumunoy ng triad, ang ating puso, utak, bato, at iba pang mahahalagang organo ay mapupunta sa ilalim ng malaking presyon at maging ang panganib ng senile dementia ay tataas. Sa makatuwid, hindi natin dapat maliitin ang maliliit na patak ng langis na ito sa dugo. Ang regular na pisikal na pagsusuri at malapit na pansin sa ating mga antas ng triglyceride ay ang unang linya ng siguro para sa ating kalusugan sa puso at daluyan ng dugo. Marahil ay iniisip mo na ang problemang ito ay malayo sa iyo. Ngunit sa katunayan, ang mga maling pananaw at pamumuhay ay madaling maging sanhi ng sinuman na maging biktima. Isa sa aking mga pasyente, si Gangnang Reyes, ay isang napakatipikal na halimbawa. Siya ay 50 taong gulang ngayong taon. Bilang isang office manager, siya ay masipag at maraming hinihiling sa kanyang sarili. Palagi niyang iniisip na kumakain siya ng malusog dahil halos hindi siya kumakain ng matatabang karne at lumalayo sa pritong pagkain. Ngunit mayroon siyang ugali na gantimpalaan ang kanyang sarili ng mga matatamis. Ang kanyang mesa ay laging may mga biskwit at pastry. At tuwing hapon ay umiinom siya ng isang tasa ng instant na matamis na kape upang magpasigla. Sa isang nakaraang pisikal na pagsusuri, ipinakita ng kanyang mga resulta sa lab na ang kanyang triglycerides ay tumaas ng 3 beses sa normal na itaas na limitasyon. Nang matanggap niya ang ulat, hindi siya makapaniwala at paulit-ulit na sinabi sa akin, "Dr. Santos, hindi po ako kumakain ng matatabang karne." Hindi niya namamalayan na ang tunay na salarin ay hindi taba, kundi ang tamis na kanyang minamahal. Sa aking mungkahi, matatag niyang itinigil ang lahat ng mga dessert at matatamis na kape at pinalitan ang mga merienda sa kanyang mesa ng mga sugar-free soda cracker at mani, at pinalitan ang kanyang pangunahing pagkain mula sa puting tinapay patungo sa whole wheat bread at oatmeal. Sa una, pakiramdam niya ay hindi komportable,
ngunit sinimulan niyang samantalahin ang kanyang tanghalian upang maglakad ng mabilis sa loob ng kalahating oras sa ibaba ng kumpanya. Ang gawin na ito ay nagparamdam sa kanya na mas masigla sa hapon. Pagkalipas lamang ng 3 buwan, muli niyang sinuri ang kanyang mga antas ng triglyceride at himalang bumaba mula sa danger zone pabalik sa normal na saklaw. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa akin na hindi lamang normal ang indicator kundi nawala rin ang problema ng antok sa hapon at mas mataas ang kanyang kahusayan sa trabaho. Ito ang himala sa kalusugan na dala ng pagkamulat sa kaalaman. Dahil ito ay napakapanganib, kinakailangan para sa atin na alamin ang tunay na mga salarin na nagdudulot ng pagtaas ng kalidad nito. Ang unang reaksyon ng maraming tao ay kumakain sila ng masyadong maraming mamantikang pagkain at tanging mga taong mataba lamang ang magkakaroon ng mataas na antas. Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Maraming mga taong payat ay maaari ring harapin ang problema ng mataas na triglycerides. Ang tunay na salarin ay nakatago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang unang salarin, labis na asukal at pinong carbohydrates. Pakitandaan na ang asukal at pinong mga starch tulad ng puting bigas at puting harina ay ang numero 1 nagpapataas ng triglycerides higit pa sa matatabang karne. Kapag kumukonsumo tayo ng maraming matatamis na inumin o maraming kanin, pansit, at tinapay, ginagawa ng katawan ang hindi nagamit na asukal bilang triglycerides at iniimbak ito sa atay, lalo na ang high fructose syrup. Isang pang-industriya na asukal na malawakang ginagamit sa mga inumin at naprosesong pagkain ay may particular na makabuluhang epekto sa pagtaas ng triglycerides. Kaya, kung mahilig ka sa matatamis at kumakain ng marami, kung gayon ay maaari mong hindi namamalayan na ginagawang isang mangkok ng matamis na langis ang iyong dugo. Ang pangalawang salarin ay ang hindi malusog na mga taba. Kung ang iyong dieta ay madalas na may kasamang maraming pulang karne, pritong pagkain, matatabang karne, cream pastry, at iba pang mga pagkaing mayaman sa saturated at trans fats, hahantong din ito sa pagtaas ng triglycerides. Dahil ang masasamang taba na ito ay magpapataas ng bigat ng trabaho ng atay at magsusulong sa atay na gumawa ng mas maraming triglycerides at masamang kolesterol na hahantong sa paglala ng pangkalahatang katayuan ng lipid sa dugo. Ang pangatlong salarin ay ang labis na pag-inom. Ang alcohol ay isa pang pangunahing salarin sa pagpapataas ng triglycerides. Kapag umiinom ka ng alak, uunahin ng iyong atay ang pag-metabolize ng alak dahil ang alak ay isang lason sa katawan at dapat alisin muna. Sa prosesong ito, ang normal na metabolismo ng taba ay isinasantabi o kahit na nagagambala at sa halip ay direktang nagpapasigla sa atay na mag-synthesize ng mas maraming triglycerides. Kasabay nito, ang alak mismo ay napakataas sa kalorya. Ang mga matatamis na cocktail at beer ay mas malala pa. Ang mga taong umiinom ng alak sa mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng mas maraming langis sa kanilang dugo kaysa sa kanilang baso. Ang ika-4 na salarin ay ang kakulangan sa ehersisyo. Ang labis na paggamit ng enerhiya at masyadong maliit na pagkonsumo ay isang karaniwang problema na kinakaharap ng mga modernong tao. Ang ating mga kalamnan ay isang pugon para sa pagsunog ng enerhiya. Kapag nakaupo ka ng matagal, ang pugon na ito ay nasa estado ng pagiging patay. Ang lahat ng labis na kalorya na iyong kinakain ay hindi masusunog at maaari lamang patuloy na i-package at ipadala sa atay upang maging triglycerides at maimbak.
Kung mas komportable ka sa bahay sa sofa, mas aktibong mag-iimbak ng taba ang iyong katawan at natural na tataas ang antas ng triglycerides. Ang ikalimang salarin ay ang sobrang timbang at labis na katabaan. Ang pagiging sobra sa timbang ay karaniwang nangangahulugang labis na akumulasyon ng taba sa katawan, na madalas na sinasamahan ng mataas na triglycerides, lalo na ang labis na katabaan sa tiyan, na madalas nating tawaging beer belly, ay may mas maraming visceral fat at ang kakayahan ng atay na mag-synthesize ng triglycerides ay particular na malakas. Ang ika-anim na salarin ay ang mga salik sa genetiko at sakit. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay genetically predisposed sa abnormal na metabolismo ng lipid. Bilang karagdagan, ang mga sakit tulad ng diabetes ay maaari ring seryosong makaapekto sa metabolismo ng taba dahil sa dysfunction ng insulin na humahantong sa pagtaas ng triglycerides. Sa madaling salita, ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng triglycerides ay ang ating pamumuhay. Kaya, meron bang anumang mga trick na maaaring tumpak na labanan ito? Siyempre, ang pinakabagong siyentipikong pananaliksik ay nagdala sa atin ng kapanapanabik na magandang balita. Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang sangkap sa dieta na maaaring tawaging natural na kaaway ng triglycerides. Hanggat ipinagpapatuloy mo ang pagkonsumo nito araw-araw, maaari nitong makabuluhang bawasan ang antas nito. Ang magic weapon na ito ay hindi anumang mamahaling gamot, ngunit isang sangkap na malawak na matatagpuan sa ating pang-araw-araw na pagkain na resistant starch. Ang pangalan na ito ay maaring medyo hindi pamilyar, ngunit dapat ay pamilyar ka sa mga pagkaing naglalaman nito. Ang brown rice, oatmeal, kamote, mais, iba't ibang uri ng beans, at maging ang mga saging na medyo berde pa ang balat ay mayaman lahat sa resistant starch. Ano ang dahilan kung bakit ito napakalakas? Ito pala ay dahil ang resistant starch ay isang napakatigas na starch. Ang ordinaryong pinong starch ay pumapasok sa ating maliit na bituka at mabilis na nasisira sa glucose at nasisipsip sa dugo. Habang ang resistant starch ay iba. Maaari itong labanan ang panunaw sa maliit na bituka at halos ganap na pumapasok sa malaking bituka upang gumanap ng isang papel na halos kapareho ng dietary fiber. Maaari nating gamitin ang isang pagkakatulad. Ang ordinaryong starch ay parang isang madaling masunog na pahayagan. Sa sandaling makatagpo ito ng isang spark, ang mga digestive enzyme ay agad na mag-aapoy dito na maglalabas ng maraming init at magpapataas ng asukal sa dugo. Ang resistant starch ay mas katulad ng isang solidong uling. Hindi ito madaling masusunog ngunit dahan-dahan at patuloy na maglalabas ng enerhiya. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay hindi direktang ibinibigay sa katawan ng tao ngunit bilang pagkain upang pakainin ang mga kapaki-pakinabang na bakterya sa ating mga bituka. Mas kawili-wili pa. Ang nilalaman ng resistant starch sa ilang mga pagkain ay tataas pagkatapos ng espesyal na paggamot. Halimbawa, ang nilalaman ng resistant starch sa lutong kanin o patatas ay mas mataas pagkatapos nilang palamigin kaysa noong bagong luto pa lamang sila. Dahil sa mahirap na matunaw na katangian na ito, ang resistant starch ay maaring magdala ng dalawang pangunahing benepisyo. Una, hindi ito nagiging sanhi ng marahas na pagbabago sa asukal sa dugo at insulin. Nabanggit lang natin na ang pagtaas ng asukal sa dugo ay ang trigger para sa synthesis ng triglyceride. Ang resistant starch ay halos hindi nagiging asukal sa dugo, kaya't lubos na binabawasan ang pagkakataon na ang asukal ay maging taba mula sa pinagmulan.
Pangalawa, sa malaking bituka, ito ay ipe-ferment at gagamitin ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa mga bituka upang makagawa ng mga kapaki-pakinabang na short-chain fatty acids. Ang mga sangkap na ito ay mga superfood na nagpapalusog sa mga selula ng ating mga pader ng bituka at maaring makatulong sa atin na mapabuti ang sensitivity ng insulin at magpadala ng mga signal sa atay upang bawasan ang produksyon ng triglyceride. Ang mga resulta ng eksperimento ng pag-aaral ay medyo kamangha-mangha. Sa simpleng pagpapalit ng pang-araw-araw na pangunahing pagkain ng pinong bigas at harina sa mga magaspang na butil na mayaman sa resistant starch, pagkatapos ng ilang buwan ng pagtitiyaga, ang mga antas ng triglyceride ng paksa ay bumaba ng halos 40% sa karaniwan. Oo, tama ang nabasa mo. 40% ito. Ito ay halos ang ginhawa na kailangan ng maraming pasyente na may malubhang hypertriglyceridemia na makamit sa pamamagitan ng gamot. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay daan sa amin na makahanap ng isang natural na sandata upang labanan ang mataas na lipid sa dugo. Ngayong alam na natin na ang resistant starch ay napakahimala, paano natin ito magagamit ng maayos sa ating buhay? Ang paraan ay napakasimple. Palitan lamang ang mga pinong pangunahing pagkain ng mga pagkaing mayaman sa resistant starch para sa hindi bababa sa isang pagkain sa isang araw. Halimbawa, kumain ng isang mangkok ng walang asukal na plain oatmeal na lugaw para sa almusal. Ang non-alkaline glucan sa oatmeal ay hindi lamang isang mataas na kalidad na resistant starch, ngunit nagdudulot din ng isang mahusay na pakiramdam ng pagkabusog. Para sa hapunan, palitan ang puting bigas ng brown rice, purple rice, o palitan ang kalahati ng puting bigas ng brown rice kapag nagluluto. Maaari ring palitan ang quinoa ng kamote, gabi, yam, at iba pang mga patatas. Ang pagkain ng mas maraming beans, kung ito ay pinakuluan, sinangag na may beans, pinakuluang munggo at pulang beans na sopas, o pagdaragdag ng chickpeas sa mga salad ay lahat ng mahusay na pagpipilian. Ang mga beans ay isang perpektong kombinasyon ng resistant starch at protina ng halaman. Pumili ng isang medyo berdeng saging para sa mga merienda. Ito ay isang natural na pampabawas ng taba na merienda. Bilang karagdagan sa resistant starch, maaari rin tayong bumuo ng ilang iba pang mabuting gawi sa pagkain upang maglatag ng isang lambat ng proteksyon laban sa triglycerides, kumain ng mas maraming omega-3 fatty acids, ang mga isda sa malalim na dagat tulad ng salmon, sari, at sardinas ay tunay na mga pamatay ng lipid sa dugo. Ang omega-3 ay hindi lamang direktang binabawasan ang bilis ng paggawa ng triglycerides ng atay, ngunit mayroon ding malakas na anti-inflammatory effect na maaaring gawing mas malusog ang ating mga daluyan ng dugo. Inirerekomenda na kumain ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Gawing bida sa plato ang mga gulay. Hindi bababa sa kalahati ng bawat pagkain ay dapat na mga makukulay na gulay tulad ng broccoli, spinach, carrots, 8PP. Ang dietary fiber sa kanila ay parang espongha na maaring sumipsip ng labis na asukal at taba sa mga bituka at pigilan ang mga ito na masipsip. Kumain ng katamtamang dami ng mabubuting mani. Ang isang maliit na dakok ng plain almonds at walnuts araw-araw ay maaaring magbigay sa atin ng mga monounsaturated fatty acid na malusog sa puso. Ngunit pakitandaan na ang mga ito ay mga produktong puro sa sustansya at mataas din sa kalorya. Kaya huwag lumabis,
mahigpit na kontrolin ang asukal at alak. Ito ay isang lumang paksa, ngunit ito ay napakahalaga. Mangyaring lumayo sa lahat ng matatamis na inumin, pastry at alak. Sa wakas din, pagsamahin ang mga pagsasaayos sa dieta na ito sa pagpapanatili ng isang malusog na timbang at regular na ehersisyo. Inirerekomenda na gawin ang katamtamang intensity na ehersisyo nang hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo. 30 minuto sa isang araw tulad ng mabilis na paglalakad, pagjogging, paglangoy. BP. Ang ehersisyo ay ang pinakamabisang paraan upang direktang maubos ang labis na triglyceride sa dugo. Kasabay nito, bigyang pansin ang iyong baywang. Dapat itong kontrolin ng mga lalaki sa ibaba 35 pulgada at ang mga babae ay dapat na mas mababa sa 31 pulgada. Bawasan ang presyon sa mga daluyan ng dugo ng 1 pulgada. Siyempre, nais ipaalala sa iyo ni Dr. Santos na kung ang iyong antas ng triglyceride ay mapanganib ng mataas, kung gayon habang inaayos ang iyong pamumuhay. Siguraduhing sundin ang payo ng iyong doktor at huwag labanan ang pag-inom ng gamot kapag dapat. Ang mga pagsasaayos sa pamumuhay at kinakailangang paggamot sa gamot ay nagpupuno sa isa't isa. Okay. Ngayon ay malalim nating natutunan ang tungkol sa mga pasikot-sikot ng triglycerides at inihayag din ang kalaban nitong resistant starch. Sa huling pagsusuri, ang pagprotekta sa kalusugan ng lipid sa dugo ay hindi nakasalalay sa anumang gawaing nakakagulat sa mundo, kundi sa ating maliliit at tamang mga pagpipilian araw-araw. Palitan ang puting bigas ng brown rice, kumain ng isa pang gulay, uminom ng isang mas kaunting inumin at maglakad ng mas matagal. Kapag isinabuhay mo ang mga simpleng bagay na ito bilang mga gawi, tiyak na gagantimpalaan ka ng iyong mga daluyan ng dugo ng pinakamalusog na estado. Isipin mo pagkalipas ng ilang dekada kapag matanda ka na at puti na ang buhok. Ngunit matalas pa rin ang isip. Nakakagulat na sasabihin sa iyo ng doktor sa ulat ng pisikal na pagsusuri na ang iyong mga daluyan ng dugo ay kasing linis ng isang binata at pinananatili sa isang normal na antas ng maayos. Kung gayon ang triad ay lalayo sa iyo at ang mga atake sa puso at stroke ay hindi maglalakas loob na mangyari, ang pagkain ng tama ay mas mahusay kaysa sa pag-inom ng gamot. Ngayon, kumilos na tayo.